Matapos mapanood ang proseso ng paggawa ng lata, sa wakas ay napagtanto ko na ganito pala sila gumagawa ng mga lata. Ang isang maliit na aluminyo ay talagang pinagsasama-sama ang maraming teknolohiya. Susunod, pumunta tayo sa pabrika upang makita kung paano ginawa ang mga lata. Ang mga basurang lata ng aluminyo ay kinukolekta mula sa maraming iba't ibang lugar. Inilipat sa multifunctional na basurang aluminyo sa pagpoproseso ng makina. Ang mga basurang lata ng aluminyo ay dinadala sa makina sa pamamagitan ng conveyor belt. Ang aluminum can processing machine ay higit sa 3 palapag ang taas. Ang mga makina sa pagpoproseso ng lata ng aluminyo ay nagdadala ng mga scrap aluminum na ito. Pinindot sa isang parisukat na hugis na ipinadala sa oscillating device. Ang oscillating device ay naghihiwalay ng mahigpit na nakadikit na mga lata ng aluminyo sa mga individual na block. Pagkatapos ay ipagpatuloy ang pagdadala ng individual na block. Pagkatapos ay ipagpatuloy ang pagdadala ng mga maluwag na scrap aluminum na lata sa mga dayuhang bagay. Sa pamamagitan ng conveyor belt, ang linya ng pagsusuri ng karumihan ay may 2 hakbang sa pagproseso. Ang unang hakbang ay magnetic screening. Maaaring paghiwalayin ng magnetic separator ang mga dumi ng bakal na nakatago sa mga recycled na lata ng aluminyo. Matapos makumpleto ang proseso ng magnetic separation, ang mga scrap na aluminyo na lata ay ipinadala sa pangalawang wind screening. Ang mga online na lata ng aluminyo ay pinaghihiwalay ng enerhiya ng hangin. Dahil sa iba't ibang proporsyon ng mga dayuhang bagay at mga lata ng aluminyo, kaya't ang landing point ng bagay ay maaaring baguhin ng mga puwersa ng hangin. Sa makatuwid ang mga dayuhang bagay tulad ng mga bato, sap, dumi, na nakatago sa mga ito ay maaaring ihiwalay. Ang mga basurang lata ng aluminyo ihiwalay. Ang mga basurang lata ng aluminyo ay sinala at naproseso. Itatabi ng pantay-pantay sa isang higanteng lalagyan ng pagpapadala. Susunod, ang mga basurang lata ng aluminyo ay inililipat sa isa pang linya ng produksyon para sa paghahatid. Ang mga aluminum lata ay ipinadala sa higanteng hurno. Ang higanteng oven na ito ay partikular na ginagamit upang alisin ang pandikit mula sa mga lata ng aluminyo. Ang pintura ay inihurnong sa isang mataas na temperatura ng 400 degrees para sa kalahating oras. Ang layer ng pintura sa ibabaw ng lata ng aluminyo ay ganap na aalisin. Ang nalinis na mga lata ng aluminyo ay inililipat sa pugon. Ang mataas na temperatura na higit sa 700 degrees sa oven ay magpoproseso ng mga recycled na aluminum na lata. Pagkatapos magluto, ang aluminyo ay kumikinang na parang apoy. Nagpunta ang mga manggagawa sa pabrika ng pagpuno at nagbuhos ng 40 toneladang likidong aluminyo. Ipasok ang 4 na cylindrical na butas sa pamamagitan ng flow diverter. 1 oras lang para makumpleto ang pagbubuhos. Ang platform ng pagbuhos ay itinataas at ang tubig ay ginagamit upang palamig at hugis. Nakakuha ng 4 na higanteng aluminum ingot. Matapos ang mga aluminyo ingot ay ganap na nagpapatatag. Gumagamit ang mga tao ng mga crane para iangat ang mga ito mula sa amag. Ang bawat embryo ay humigit kumulang 5 metro ang haba, 1.2 metro ang lapad, at tumitimbang ng higit sa 10 tonelada. Ang paraan ng pag-aangat na ito ay medyo bago din. Kaya nitong iangat ang isang malaking aluminum billet sa isang clamp lang. Ang dahilan kung bakit ang spreader ay dinisenyo tulad nito. Ito ay para mapadali ang paglalagay ng mga higanteng aluminum ingot. Ang susunod na hakbang ay pumunta sa pabrika ng pagpindot. Sa oras na ito, ang mga pumunta sa pabrika ng pagpindot. Sa oras na ito, ang mga higanteng aluminum ingot ay ginawang makina at ang ibabaw ay naging patag at makinis. Kapag nakikita ito, tiyak na magtataka ang ilan. Pagkatapos ng pagpindot sa aluminum billet, ano ang kailangang i-proseso? Hindi ba kailangang gawin ang mga sumusunod na hakbang? Sa katunayan, ang layunin ng pagproseso ng aluminum billet ay i-install ang press bed ng gate machine. Upang ang gate machine ay maaaring manipis higanteng aluminyo ingots. Ang prosesong ito na tinatawag na thermal gate pressing ay nagpapainit ng higanteng aluminum ingots sa 500 degrees Celsius. Pinapalambot nito ang mga aluminum billet at aluminum ingots. Tumutulong sa pritong manok na kumpletuhin ang proseso ng pagpindot ng mas madali. Sa pamamagitan ng proseso ng pabalik-balik na pagpindot, ang orihinal na 600 mm makapal na bakal na mga kuko ay nagiging payat at payat. Bakal na mga kuko ay nagiging payat at payat. Patuloy din itong lumalawak. Sa panahon ng pagpindot, dapat magbuhos ng tubig sa bawat oras para sa paglamig. Ginagawa ito lalo na upang maiwasan ang pagkatunaw ng aluminyo sa mataas na temperatura. Pangalawa, mabilis itong makabuo ng mga bakal na pako. Pagkatapos nito ang mga bakal na pako ay hinaipan sa 3 cm makapal na aluminum sheet. Kinakailangang putulin ng harap at likurang dulo ng aluminum plate.
Ang mga cut panel ay ililipat sa susunod na linya ng produksyon. Upang may sigawa ang pagproseso na ito, sa makatuwid ang aluminyo sheet ay pinindot din. Ngunit ang kaibahan ay sa pagkakataong ito ang cold pressing ay 3 cm ang kapal. Direkta itong pinindot ng kapangyarihan ng gate. Ang aluminyo sheet ay pinindot sa isang layer ng aluminyo na may kapal na 0.1 na milimetro. Ang roller ay gumulong sa aluminyo na balat sa isang aluminyo roll. Ulong sa aluminyo na balat sa isang aluminyo roll. Sa ganitong paraan, ang isang 10 toneladang aluminum billet ay nagiging isang 10 toneladang aluminum coil. Alam ng lahat na kayang gawin ng aluminum coil na ito. Magkano ang sapat upang makagawa ng 750,000 lata? Susunod, ang pinindot na shell ng aluminyo ay maaaring ay proseso sa mga lata ng aluminyo. Ang isang manggagawa ay nagpapatakbo ng isang crane upang iangat ang mga aluminum coil papunta sa kagamitan sa paglilipat. Pagkatapos ay alisin ang spreader. Itinutulak ng transfer device ang aluminum coil papunta sa stamping bed at ini-install ang bearing. Dahan-daang itinataas ng mekanikal na braso ang gitnang butas ng steel roll. Mag-snap sa isang dulo ng bearing. Nagsisimulang umikot ang roller. Ang aluminum case ay bumubukas tulad ng isang picture scroll at ipinapasok sa stamping bed ng press. Pindutin ang stamping at pagsuntok sa aluminum bed ng press. Pindutin ang stamping at pagsuntok sa aluminum shell sa mga individual na piraso. Ang mga maliliit na disc na ito ay dinadala kasama ng roller conveyor patungo sa pagawaan ng can forming. Ang mga maliliit na disc ay naka-line up at pinapakain sa forming machine. Kapag inilabas, ito ay magiging isang lata na may kinang na metal. Ililipat sila sa cleaning workshop, tulad ng isang maliit na hayop. Pumasok sila sa linya ng produksyon ng paglilinis sa maayos na paraan at tumanggap ng binyag. Tinatanggal lahat ng dumi. Pagkatapos linisin, ang mga aluminum na lata ay sinisip-sip pabalik sa conveyor belt. Ang nakakapagtaka ay paano mapipigilan ng mga aluminum na ito na mahulog. Ito ba ang magnetismo o ang hininga? Nakikita mo ba ang mga pahiwatig sa harap ng screen? Sa oras na ito, ang mga lata ng aluminyo ay wala sa isang tapos na estado. Ang susunod na hakbang ay gumawa ng, sa oras na ito, ang mga lata ng aluminyo ay wala sa isang tapos na estado. Ang susunod na hakbang ay gumawa ng takip upang hilahin ang takip ng lata. Ang hilaw na materyal ay bahagyang naiiba mula sa bar aisles. Ito ay isang tansong halwang metal. Ang takip ng metal ay kailangang makatiis sa isang tiyak na halaga ng pagigting. Kaya kailangan ng mas matigas na tansong halwang metal para gawin ito. Ang mga tansong halwang metal na ito ay ipinapasok sa makinang panlililak. Gumagana ang press sa bilis na 200 beses per second. Ang mga takip ng lata ay gawa sa tansong plato. Ang matalinong linya ng produksyon ay maaaring otomatikong makilala ang dami. Kumpletuhin ang pag-iimpake at iba pang mga gawain. Hindi ko inaasahan na ang isang simpleng lata ay magkakaroon ng napakataas na teknolohiya. Sa wakas, pinagsama ang katawan ng lata at takip ng lata. Isang kumpletong lata ay ipinanganak. Ang natapos na lata ay nakaimbak sa bodega. Naghihintay para sa paghahatid sa tagagawa upang mag-order. Ibenta ang mga high-tech na aluminum na lata sa halagang 10 cents bawat isa. Nakikita mo ba itong mahal? Nakikita mo ba itong mahal? Kita mo ba itong mahal?